Nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakab Vlog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab ng mga balita sa DZXL 558! Naglalagablab sa 558! Tuloy po ang mga balita maasama sa ngalan ni Weng de la Peña, si Buddy Oberas. Yan po sa Pasay, isang estudyanteng babae ang natagpuang patay sa loob ng kanyang inupahang kwarto sa may number 2559 Laico Street. Ang biktima ay si Rosel Zamora, 25 anyos lang po ito't estudyante na isang di pa pinangalanang kolehiyo sa Makati. Ayon sa boardmate ng biktima, nagtaka siya sa maghapong di paglabas ni Zamora kahit pinuntahan niya ang mga pinsan nito para ibalita ang pangyayari. Agad pong nagtungo ang dalawang pinsan ng biktima para forsang buksan ang pintuan. Tumambad na dito ang bangkay ni Zamora nakahiga sa kama. Ayon sa investigasyon, posibleng bangungot ang ikinamatay ng estudyante pero inimbestigahan pa rin ng otoridad kung may foul play. Naglalagablab sa 558! Lutong Kalipunan ng mga Sa Quezon City, isang negosyante naman mga kasama ang pinakahuling biktima po ng karnaping sa lungsod. Ang biktima ay si Clarence Jose Mercado, 50 anyos at taga Rojas District. Ayon sa biktima, pinarada lamang niya ang kanyang Isuzu Crosswind sa may Hyacinth Street, Barangay Rojas, kagabi. Ilang oras lang nang balikan niya ang sasakyan, wala na. Agad hong dumulog ang biktima sa Station 10 ng QCPD para iulat ang insidente. Naglalagablab na mga balita. Punta tayo sa Palawan, yun hong pagdagsa ng mga turista dyan sa Coron, Palawan, unti-unti nang bumabalik. May balita si Pedi Sabando ng RMN Palawan. Pedi, i-radyo mo. Kinumpirma na yun na mismong batang kongresista ng unang distrito ng lalawigan ng Palawan na si Congressman Franz Ticoy Alvarez na unti-unti nang bumabalik ang pagdagsa ng mga turista sa bayan ng Coron dito sa lalawigan ng Palawan makalipas. May isang linggong pag-agupit ng Super Typhoon Yolanda ang nasabing lugar. Sa interview ng RMN Palawan sa batang kongresista, sinabi nito na matapos manalasa ang bagyong Yolanda sa lugar ay kaagad na pinulong ng lokal na pamahalaan ang mga may-ari ng resort at hotel sa bayan ng Coron. Ayon sa mga may-ari, sa pagdaan ni Yolanda ay nasa 80% pa rin operational ang kanilang mga negosyo sa lugar. Maliban na lamang sa mga bangkampang turista na una nang inihayag ni Governor Jose Chavez Alvarez na nasira ang nasa 80% din. Matatandaan na ilang araw din naging paralisado ang operasyon sa Busuanga Airport. Ito matapos masira ang tower signal ng paliparan sa pagdaan ng bagyo pero naipalitingkagan. Samantala sa ngayon ay sumampana sa 22 ang bangkay na nakikita sa may Calamares Group of Island habang nasa 5 pa ang nawawala ayon sa PDRRMC. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa ang pagbibigay ng mga relief goods sa mga lugar na apektado ng bagyo. Ayon naman sa MDRRMO sa bayan ng Coron, posibleng abutin pa ng 6 na buwan o higit pa bago tuloy ang makabangon ng kailang munisipyo sa iniwang pinsala ng Super Typhoon Yolanda. Kasama mo sa DWAR, RMN Palawan, Pwede Sabando. Tata, RMN. Naglalagablab sa 558 DZXL Bulat Palaro. Mga kasama, alis na po ngayon si Manny Pacquiao patungong Macau para paghandaan at para din sa pagtutos na nga nila ni Brandon Rios sa dating linggo yan sa Kutay Arena sa The Venetian Hotel. Halos 10 linggo siya nagsanay sa Jensen para sa comeback fight niya matapos ang dalawang kabigo ang nalasap noong nakaraang taon. Unang natalo si Pacman kay Timothy Bradley para may suko ang WBO welterweight title bago lumasap na mas matinding 6-round knockout kay Juan Manuel Marquez. Chartered play na magati sa Team Pacquiao sa Macau at dagdag inspirasyon daw niya sa pagsampa sa lona ang mga bayan sa Visayas na pilit na bumabangon sa gupit ni Yolanda. Gusto ni Pacquiao na puntahan ang mga nabiktima subalit pinigilan siya ni trainer Perry Rhodes dahil maaaring maka-apekto ito sa kanyang preparasyon. DZXL Showbiz Balita. Ay, nga pala, no? Ala si Loli ngayon mga kasama. Mukhang, I don't know kung punta rin siya dyan sa mga nasalanta ni Yolanda.
Katrina Haligi is in the house today. Morning, Katrina. Good morning! Hi! Anong pinagkakabalahan mo? Yung haligi namin sa bahay, nilinis namin. Noong nakaraang, kahapon pala kasi Kahapon. naputikan eh. Kala ko nadala, natangay. Okay, ayan. Good morning ha mga kasama. Nanindigan pa rin ang actress na si Claudine Barreto. Walang practice talaga. Puro linis ang ginagawa mo sa bahay. Ni Claudine Barreto na malabo na nga magkaayos sila ngayon ng kanyang ex-husband na si Raymart Santiago. Matatandaan nagkaroon ng pag-aaway ang dalawa na nauwi sa demandahan. Sa kabila ng laban nito kay Raymart ay may isa pa siyang nakakalaban na itong si Claudine ha. Ito nga yung kapatid niyang si Gretchen, si Marjorie at si JJ. Biglaan naman ang pagpaparamdam ng actress na gusto niya daw niyang makipagkasundo sa kanyang ate Marge. Sa isang show, una nang binanggit ni Claudine na miss, parang totoo. Miss na nito si Marjorie at gusto niya daw makipagkasundo dito. Kaya naman say ng mga netizen kung gusto makipag-ayos ni Claudine para makita ang sinseridad ng kanyang gagawin ay dapat ay ipaabot niya ito sa lahat ng family members at hindi lang daw sa kanyang ate Marge. Ba? Oo naman. Showbiz talaga Napaka-showbiz. At yan po ang ating balitang showbiz. Kasama mo sa DZXL News Center. Ako po si Katrina Haligi. Tatak, RMN. Thank you, Katrina Haligi. Ingat. Panghimagas, Balita now showing. Balita starring. Hindi pa rin naglo-load yung talagang para doon. Iba pa rin yung tunog. Sino ba? Paging Greg, ha? Ito na ho, si Jenny Tals. Ayan. Magandang morning kasamang body. Ito. Ano yan? Hindi na nga ininda ng isang nagproprotesta ang lamig ng panahon at lumakad ng hubot-hubad sa isang kalsada sa Russia. Grabe naman yan. Wala nang nakapigil pa kay Russian artist Pyotr Pavlensky na pagkatapos magubad ay nagawa pang ipako ang sariling ari sa Red City Square. Ako niya? Sarili niya? Yes, ipinako niya pa yung kanyang. Ayun. Okay. Umabot ng halos 1 oras bago siya natanggal sa kanyang kinauupuan bago damputin ng mga pulis. Si Pavlensky ay kilala na sa kanyang paghuhubad upang magprotesta at kamakailan lamang ay tinahipan nito ang kanyang labi. Yun. Alin niya naman yon sa mga nakakulong na miyembro ng Pussy Riot Group ng Russia. So, ano ang susunod? Abangan na lang natin, ano? Yes. So, anong gagawin niya sa sarili niya? Ikaw ba, paano ka magprotesta? Ano ba yung ipoprotesta? Ikaw. Depende po eh. Depende. Nangiti si Engineer Ruel, sige, saka na lang namin alamin daw. Okay. At yan ang aking balitang panghimagas kasama mo sa DZXL News Center. Ako po si Jenny. Sa Sintalbog, Sinalatatak, Armen. Thanks, Jenny Tels. Naglalagablab sa 558 DZXL. Ulat Trapiko. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. Good morning. Live at po sa kahabaan ng EDSA, partikular sa kanto ng Kamuning. Rambo Labay. Morning, Rambo. Morning, kasamang buddy. And welcome back. Thank you very much, buddy. Tama ba yung balita namin na sinundan ka ng bagyong Haiyan sa Vietnam? Totoo yan, kasamang buddy. At 13 yung patay na iulat doon. Grabe pala din. Yung pinanonood ko doon sa CNN News. Ay 10 pa lang yung mga ibang country na nag-donate sa atin. Pero ngayon yata may Madami na. po na. Buong mundo na halos. Kilalang kilala tayo doon, kasamang buddy. Ganun ba? Sinabi kong Philippines, sabi kagad na Tacloban. Kilalang Tacloban. So, good thing, nandito ka na, safe. Kasama. So, At saka si, alam mo na. Oo. Sige. Alvia. Welcome back. Welcome back sa mga buddy. At samantala, yung daloy ng trapiko sa mga buddy dito sa EDSA Kamuning,
banayad pero mabagal naman ng usad ng mga sasakyan hanggang sa makarating sa harapan ng POAA. Pagkalampas nito ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan hanggang sa Makati. Sa kabilang linya, walang problema, tuloy-tuloy yung usad ng sasakyan. Bagyang bumabagal lamang paglampas ng EDSA Aurora Boulevard dahil nga dyan sa mga terminal ng bus na bumababa yung ating mga kababayan. Pero pagkalampas dyan ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. Off the page. Go ahead sa ating pambato. Na-miss natin yan. Kami ni Weng, hindi namin kayang tapatan yung ginagawang pagbibigay ng MOTT mo. MOTTO ko. Kasamang body. Okay. Oo, para kay Joby de Guzman, si Jimmy Mendoza rin, yan na nakikinig sa atin. Oo. Lalo na si Professor Eric San Juan. Si Juby ay katama raw natin yan. Yan, oo. Oo. Si Jennifer Villamor Tosok ng Laguna. Lagi daw siya nakikinig, si Jennifer Villamor Sige. Tosok. Yan. Ang motto kasamang body, life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning how to dance in the rain. Got the chokehold. Lupit. Tagalog para kay Aling Pepang. Oo, para kay Aling Pepang. Ang buhay ay hindi tungkol sa paghihintay na mawala ang bagyong Yolanda, kundi para matuto kung paano sumayaw sa ulan. Wala akong gustong idagdag dahil nabulsay mo kagad. Mukhang nakapag-recharge ka talaga sa Hanoi, ha? Oo. Sinusundan lagi ni Yolanda hanggang doon sa Vietnam. Oo, at pagbalik mo dito, pasalubong sa iyo yung magpapatiwakal sa building. Ayun nga, kasamang body. Hanggang Talaga. ngayon yata ang balita ko. Oo. Hindi pa bumababa. Hindi pa bumababa. Sige. Mamaya i-cover natin yan. Asama mo sa kahabaan ng Oh, nalitaw. Wala ka sa Boulevard ng Vietnam, ha? sa EDSA. Kala ko sa Vietnam pa rin. Magkakalig sa ilaw nung dumating ako doon eh. Ganun ba? Oo. Sige. Kasama mo sa kama ng EDSA, Silvestre Labay, Tatak, RMN. We built this city on rock and roll. Diretso naglalagablab na balitang tatak RMN, mga kasama niyo pong napakinggan ngayong Lunes na umaga. Para sa DCXL 558 November 18 na ho tayo 2013. Kasama niyo sa serbisyo publiko, Mindoreño po ito. Si Buddy Oberas, mabuhay. Kala po ni Paring Weng de la Peña. Kami lahat sa DCXL ay Tatak RMN. Manang Audrey is coming up next. Subayin niyo ang 15 minutong kalikunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablag! Dito lamang sa Unang Iyan, DZXL 558, ang bagong kasama mo! That portion was brought to you by Cobra Energy Drink. Lakas ng Pinas.